Two senators have been tagged as co-perpetrators in Duterte's crimes against humanity charge at the ICC. Question is, what will the upper chamber's leadership do about it? Let's ask our mobile journal, Merymon Reyes. Merymon, okay, balita namin may pinaplano rong caucus para kung ano ang gagawin ng liderato ng Senado sa dalawang senador, si De La Rosa at Senador Go, pagdating sa kaso ng ICC. Tama, Lord Dennis, magandang hapon. On the minority side, ang nasabi dito ni Senator Robin Padilla kasi na pagbigay alaman daw sa kanya ni Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na mag-hold din sila ang minority bloc ng pag-uusap tungkol dito, especially na ever since nung November last year na umuugong na nga on the case of Senator Bato na mayroon na raw arrest warrant laban sa kanyang ICC. Ang sinasabi ng minority, hindi naman daw nila agad-agad o isusuko itong si Senator Bato de la Rosa. Much more so, nakasama na rin sa mga nabanggit ng ICC si Senator Bongo na naging special aide to former President Rodrigo Duterte nung term niya bilang Davao City Mayor and later on as the President. And so far wala pang ibang nagiging detalye dyan, pero ang inaasahan natin anytime this week, mapag-uusapan yan ng minority. On the side naman of the majority, kanina lang din nagkaroon din ng panayam si Senator Risa Hontiveros na so far, sa pagkakaalam niya, indictment pa raw ito, wala pa raw yung pinaka-official na documents, especially arrest warrant na inaantabayanan ng lahat. So ang hinihintay din nila ngayon is yung pag-uusapan naman ng majority sa isa ring caucus kung ano yung magiging direksyon nila dito. Kasi so far, ang nasabi ni Senator Risa, ang pinaka-standing pa last time ni Senate President Tito Soto, while the Senate is still in session, hindi maaaring maaresto itong senador. But then again, ang nasabi naman ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ito yung case nila Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, and even yung mga local authorities, dapat exert nila yung efforts nila. And pagdating dito, maaari ring lumapit sa mga local courts, especially kapag mayroon na itong inihintay na issuance ng arrest warrant laban sa dalawang senador. Lord Denise. Yung sa local courts, narinig ko sinabi ni Atty. Conti, ano lang daw yun? Hindi ganoon ang proseso sa ICC. Lalapit ka lang daw sa local courts kung gusto mong i-confirm yung identity no, nung aarestuhin. Parang gano'n yata, Merymon. Pero, ang sabi din ni Senator Risa, parang alam niya raw, hiwalay raw yung proseso ng korte natin at saka ng ICC. Yung previous arrest kasi nagkaroon daw ng sense ng i-exhaust yung remedies nito. And sa tingin ni Senator Risa, doon sa first arrest, hiwalay daw yung kasong yun sa dalawang itinatanong naman ng dalawang senador na nabanggit ngayon. Similar principle should apply, pero kung paano raw aasta yung Senado dito sa dalawang kaso, yun naman daw yung pag-uusapan nila further, especially with SP Soto. Okay, sorry Merymon, when you say na yun yung pag-uusapan nila, is that with regard to maybe them maybe launching their own investigation into the matter dun sa dalawang senador that is now being tagged? Denise, wala pa kasi ibang naging detalye dito si SP Soto. Pero since last year, nung tinatanong na ng media itong Senado, yung liderato, ang tinitingnan din nila kasi dito yung technicalities. Na especially ngayon, physically, hindi naman present si Senator Bato sa Senado. Plus yung hopefulness ng minority na susuportahan ng liderato or tutulungan nila para hindi nga mabigay agad itong dalawang senador o mahanap nila yung hustisya na mula sa panig naman ng minority. So yan yung ilan sa mga nitty-gritties sa very sensitive na case na to involving yung dalawang senador na currently incumbent senators sila. Oo. So, Merymon, sa tingin mo ba, dalawang senador na biglang hindi magpapakita? So far, Lord, yung si Senator Bato kasi since November, wala pa talaga physically. Pero yung office niya, yung staff niya, tuloy-tuloy yung operations. Yung si Senator Bongo, so far naman, nakakapanayam pa naman ng media, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang mga aktibidad, yung pag-extend ng mga assistance sa mga nangangailangan, yung mga biktima ng sunog. Yan yung karamihan sa nakita kasi natin, yung mga hospital aids na kinakailangan sa mga nasunugan, mga naging biktima ng mga kalamidad. And yung isa sa inaantabayanan natin, yung confirmation lang din kasi umaasa din ng media na ngayon na makakuha din ng payag mula kay Senator Bongo sa pamamagitan ng isang press con. Ayun, inaantay ng lahat yan, ano? Pero, go. No, Merymon, may balita ba? I know that his office, talking about Senator De La Rosa is still continuing its operations, pero may balita ba kung nasan ba talaga siya? Are we expecting an official statement from their camp as well anytime soon?
So far, Denise, wala pa kasi talaga. Even yung marami kasing pictures din ang nagre-resurface online na usually tinatanong din ng media, kino-confirm kung yun ba raw ay throwbacks o recent photo ba to. Yung lang picture kasi nito nasa mall. Yun pa nga, isa pa dyan, yung kinita niya si Atty. Israelito Torion, pero ang nasabi dati pa raw yun. So far ngayon, hindi pa natin masiguro talaga yung pinakalokasyon ni Senator Bato. Pero on the case naman of Senator Bongo, nakikita pa rin naman natin, present pa rin naman siya. That would depend na nga lang sa mga susunod na linggo kung magkakaroon na ng shift sa mood inside the Senate. Denise. Oo, alam mo, style dyan, magpatawag kunyari si Tito, kunyari magkakaroon ng kudeta sa Senado. Malamang nasa parking area, mga dalawang, yung pangalawang magtatago, baka sakaling magkasama sila doon, ano? At doon maaaring kalawitin siguro kung pwedeng gawing technique yan. Pero hindi naman natin binibigyan ng tip yung ICC at yung mga naisa isuko. No? Walang kidnapang mangyayari daw, sabi ng ilan. Pero on another topic, ang public consultations tungkol sa anti-political dynasty. No? Tama ba? Sa Bulacan nga ba ngayon? Meron din daw sa Bacolod. Sa Bulacan. Yung Bulacan. una sa Pasig, tapos sa Laguna, tapos sa Bacolod. Ang hinihintay na lang natin yung mga final leg kung magkakaroon pa ng huli or 1 or 2 more consultative public consultations itong Electoral Reforms Committee Chair si Senator Risa Hontiveros. At kanina, yung ilan sa pinaka naging suggestion dito, for example ni Attorney J.T. Leonardo Santos from the Pampanga State University, parang maganda raw na bukod dito magkaroon ng penalties yung mga may planong tumakbo. Una, kapag ka nag-file daw ng certificate of candidacy yung isang mga kandidato, and then later on daw nalaman niya na may kamag-anak din siya na may plano ring tumakbo or nag-file din, dapat daw i-disclose ito sa COMELEC. Kung hindi raw, pwede raw maganda sanang lagyan ng penalty. Bukod naman dyan, dapat din daw, naging suggestion din or recommendation rather ni attorney, maglabas daw or maglagay din daw ng first to file rule para mag-unahan itong mga kandidato from certain political families or dynasties. Para raw, either way, kung ang implication nito is mag-usap-usap na lang kung sino raw yung tatakbo, sino hindi na dapat tumakbo, para hindi na magkaroon pa ng violation nung ipapasa na anti-political dynasty bill or law. Yung isa pang na-raise din dito, ang nasabi pa nga ni Atty. Lambino, blood is thicker than water. Pero ang tinitignan kasi, yung pinaka-primordial reason daw ng anti-political dynasty is yung closest relationship of human beings. So napag-usapan kanina, yung level ba ng suporta sa kamag-anak versus sa hindi kamag-anak, magkapareho ba, mas malalim ba, mas malakas ba o mahina? Yan yung ilan din sa mga maganda raw na talakayin kapag finormulate na itong anti-political dynasty law. Kasama na rin dyan itong natanong nga na masasakop ba niyan yung mga magjojowa Yan. na mga politiko? Yan. Ang sagot dyan ay, Blood is thicker than water sa ngayon. Pero iyan yung sinasabi ni Senator Risa na yung scope ng anti-political dynasty bill or law, yan yung gusto talaga nilang marinig, malaman. Kaya sila nagkakaroon ng public consultations. Kasi yung iba sinasabi hanggang second civil degree of consanguinity, yung iba ang gusto hanggang fourth civil degree of consanguinity, hanggang pinsang buo. Kasi ang na-raise pa nga ng ilang mga law students na pumunta doon sa consultation na meeting kanina, hindi lang naman daw porket pinsan lang daw. Yan yung iba raw ang turing parang kapatid na rin. So same din yan doon sa na-raise ni Kiko Aquino D from the Anti-Dynasty Network na ngayon, yung kapatiran din daw nakakita na rin sa magpipinsan. So yan, consider yan nila Senator Risa and optimistic sila na hopefully by March or late March sa side ng Senado, meron na silang mapo-formulate talaga ng anti-political dynasty bill. On the side of the House, hindi raw sila sure pero hopeful sila na by this Congress, meron na raw may sasapasa. Kanina nga may binabanggit pa paano kung crony daw. Mga known na... crony? Oo, Ang crony ay friend, di ba? Oh, yun na nga. Yun ang ulit na ibig sabihin. Kung yan ay itatago daw Pero, under the disguise of the family not really running for any position, pero... Blood is thicker than water. yun na tama. naman. Oh. May alam ako na mas thick pa sa blood. Ano? Salamatan natin si Mary Mon. Salamatan si Mary Mon. Kasi hindi nasasagot yung sa jowa eh. Di ba? Pero ang mahalaga kasi dyan, hindi mo naman pwede isplitan yung pinsan mo. Yung jowa, pwede mo iwalayan. Tama ba, Mary Mon Reyes, ang ating mobile journal? Thank you, Mary Mon Reyes.